Magandang tanghali po sa ating lahat. Bago po tayo na simula, basahin ko lang po to sa mga awit 136, 1 to 3. Sabi po dito, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanpaman. Pinakadakilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Ang Panginoon ng mga Panginoon ay ating pasalamatan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Amen po ba? Yun na yung pagmamahal ng Panginoon, no? Walang noon, ngayon at magpakailan po. So, pray po muna tayo. Yes, Lord, salamat po, Lord God, sa araw na to, Lord God, na binigay niyo po sa amin, Lord God. Salamat po, Lord God, sa kadakilaan niyo, Panginoon, Lord God. Salamat po, Lord God, sa mga blessing po, Lord God, na natatanggap po namin, Panginoon, Lord God. Naway, Lord God, na itong worship service namin na ma-enjoy po namin, Lord God, marinig po namin yung salita, Lord God, despite na ito'y Zoom lamang po, Panginoon, Lord God. And we also praying, Lord God, yung mga kapatid po namin na hindi pa po nakaka-join ngayon, Lord God. Kayo po yung patuloy na mag-bless, Lord God, and samahan niyo po sila, Panginoon, Lord God. And Lord God, yung mga facilitate ng yung salita, inyong awit, Lord God, kayo po yung sumama na rin, Panginoon, Lord God. At ito po ang aming samot dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Yun po, tayo naman na po idadako sa ating praise and worship na pangunahan po ni Brother Ken. Ayan, good afternoon po sa ating lahat. Basahin ko lang po yung verse po natin mula po sa Romans 15:13 bago po tayo mag-start. Sabi po dito ay, May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. So yan po, no? Handa na po ba tayong magpuri at magpasalamat po sa ating Panginoon? Kahit po tayo ay nasa Zoom lang, no? Wala pong makakahadlang na kahit ano basta tayo ay lumapit po sa ating Panginoon. Sige po, tayo po yung mag-isa. Between us, by the cross He came and broke them down. He broke them down. There were chains around us. By grace we are no longer bound, no longer bound. You called me out of the grave. You called me into the light. You called my name and then my heart came alive. Your love is greater, your love is stronger, your love awakens, awakens, awakens me. Your love is greater, your love is stronger, your love awakens, awakens, awakens me. Feel the darkness shaking, all the dead are coming back to life, back to life. Hear the song awaken, all creation singing we're alive, 'cause you're alive. You call me out of the grave, you call me into the light, you call my name and then my heart came alive. Your love is greater, your love is stronger, your love awakens, awakens, awakens me. Your love is greater, your love is stronger, your love awakens, awakens, awakens me. And what a love we found that can hold us down. We shout out, we're alive, 'cause you're alive. What a love we found that can
stronger. Your love awakens, awakens, awakens me. Your love is greater, your love is stronger. Your love awakens, awakens, awakens me. Your love awakens me. Your love awakens me. Amen. Sige po, let's continue po. How great the chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to bear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning, the silver promise. You buried burning, began to breathe out of the silence.
pieces, broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed, but not forsaken. I've been set free, I've been set free. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to You take a failure, you take a weakness, you set a treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the word to see your life in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, broken and broken to Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to Yes, Lord. Muli, maraming salamat po, Panginoon. Ang aming awitin nito, Panginoon, ay inaalay lang po namin sa inyo, Lord God, at wala na pong iba, Lord.
Ito na po ang aming sabat dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Brother Ken, sa isang yandog mong awitin para sa ating Panginoon. Hindi ko na po patatagalin. So, ang ating word po ngayon ay si Pastor Paulo. Thank you, Brother Jeric. And palakpakan po natin ang ating Panginoon. Naririnig niyo po ba ako ng maayos? So magandang araw po sa inyong lahat. Marahil ay nagulat po kayo at ako ulit po. Thursday night tumawag ang Pastor Joe sa akin and in-update niya ako sa mga nangyayari sa kanila. And sabi ko, Pastor, wala namang iba magtutulungan and hanggat kaya naming tumulong, extend namin yung aming help And gusto ko ring pasalamatan ang partnership natin patuloy ng GC Dubai at GC Abu Dhabi. Talagang malawak pa yung ating gagawin at malawak pa yung pinapagawa ng ating Panginoon But sa konteksto ninyo ngayon, gusto ko pong ipaalala na kung titingnan niyo yung malaking larawan ng nangyayari, I believe the GC Abu Dhabi is under attack. And you need to pray harder. You need to pray deeper dahil kita niyo naman po ang mga nangyayari And I encourage everyone na patuloy niyo ipanalangin ng inyong pastor. Nagkausap kami nung Thursday night and sabi niya kung pwede nga lang wag umalis, di siya alis. Kaya lang ay kailangan dahil nga for some reason But sabi ko kay Pastor Joe ay wala namang aksidente sa Panginoon. Hindi siya nagugulat sa mga nangyayari. At pabago-bago man ang batas dito sa mundong ginagalawa natin, pagbago-bago man ang status ng ginagalawa natin, but still mas malaki yung larawan ng biyaya ng ating Panginoon And I believe the Lord will sustain and the Lord will protect GC Abu Dhabi sa kanyang biyaya. At ako din naman po yung nagpapasalamat kasi no choice po kayo. Ako po magsasalita. Sabi ko nga nung anniversary, parang hindi na ako ma-invite sa GC Abu Dhabi. Parang puro galit sa akin yung mga yun. Pero salamat po sa Panginoon sa pagkakataon na to na dahil no choice kayo, papakinggan niyo po ulit ako. At pwede po ba akong mag-share screen? Ayan. So again, magandang hapon po sa inyo lahat. So kung nasaan man po kayo ngayon, gusto ko po kayong batiin ng maligayang Pasko. So, Merry Christmas po sa ating lahat. Palakpakan po natin muli ang ating Panginoon dahil alam naman natin na kapag season ng Christmas, kaming mga pastor, limited lang yung pwede naming i-discuss dyan, yung mga verses. Pero alam natin yung essence ng Pasko ay araw-araw sa ating mga puso. When you are rooted in Christ. Ito ang tema niyo. When you are rooted in Christ, you always celebrate Christmas. Dahil meron kayong Kristo sa ating puso. Kaya nga meron din pong gustong bumati sa inyo. Merry Christmas po. Siguro yan na po yung mga nasa playlist ninyo. Yung iba nakita ko nagmamayday, yung background song niya ay puro Jose Marichan but magaganda naman po yung kanyang magandang mga kinakanta niya about Christmas. And ngayong umagang ito, hapon na to, sa maikling oras po, ay talakayin po natin yung treasure ng Pasko. Ano po yung treasure ng Pasko? At alam nating lahat yan, Jesus, the treasure of Christmas. Si Jesus, yung regalo ng Pasko. Hindi po kung ano-anong bagay, hindi po kung ano-anong material na bagay, bagamat wala tayo sa Pilipinas, bagamat nandito tayo sa UAE. Alam natin na ang essence, the message of Christmas is no other than our Lord and Savior Jesus Christ. At ito po yung naka-angkla din o naka-engage din po sa inyong topic na rooted in Christ. Na magandang maunawaan po natin na yung Pasko na sineselebrate natin. Sabi nga po ng ibang tao hindi naman December 25 pinanganak si Jesus. Kaya hindi sila nagse-celebrate ng Christmas. Kasi nga naman, kung pag-aaralan natin yung background ng Christmas, talaga namang malaki ang percentage na hindi December pinanganak ang ating Panginoong Jesus. But tayo pong mga mananampalataya, tayo pong mga Kristiyano, we don't celebrate the date. Amen po ba? We don't celebrate the date.
but we celebrate the person of our Lord and Savior, Jesus Christ. Ulitin ko po, tayong mga Kristiyano, we don't celebrate the date, we celebrate the person of our Lord and Savior, Jesus Christ. Basahin po natin itong Luke 2, 8-20. Ano po? Narrative po ito, kaya medyo mahaba. Pero basahin din po natin. Ano po? Basahin ko po sa Magandang Balita Biblia Tagalog. Kung kayo po ay may mga Bible dyan sa inyong tabi, hopefully meron, makisabay po kayo sa akin sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Ito po ang salita ng ating Panginoon. Doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. At tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliliwanag sa kapaligiran nila ang kalwalatian ng Panginoon. Ganun na lamang ang kanilang pagkatakot. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David at ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot sa lampin at nakahiga sa isang sabsaban." Biglang lumitaw kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos at umaawit. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan ng mga taong kinalulugdan niya. Nang makalis na ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-uusap-usap. Tayo na sa Bethlehem. Tingnan natin ang pangyayaring ito na ibinahagi sa atin ng Panginoon. Nagmamadali silang pumunta roon at natagpuan nila sina Maria at Jose at naroon ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Nang makita ng mga pastol ang sanggol, isinalaysay nila ang sinabi ng anghel tungkol dito. Namangha ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Tinandaan ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulayan. And verse 20, pwede po ba kayong mag-unmute? Sabay-sabay ho natin basahin tong verse 20. Ano po? So pwede po bang mag-unmute lahat? Basahin po natin. 1, 2, 3, go! Umalis ang mga pastol sa Diyos, papahayag ng kanyang kadakilaan. Pahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita ayon sa sinabi sa kanila ng anghel. Purihin po ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po. Napakayaman po ng inyong salita na kung tutuusin, lagi na ho namin itong nababasa. Marahil ay ilang beses na ho namin naririnig ang mga bagay patungkol dito. Pero I do believe, Panginoon, na buhay po ang inyong salita, na lagi pong nangungusap ito, at nais niyo pong i-align namin lagi ang aming sarili sa inyong salita, Panginoon. Nais niyo po na mamuhay kami ng may kabanalan, mamuhay kami na nalulugod ka sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat po sa time na to na muli kong maka-fellowship ang GC Abu Dhabi. Alam po namin na ito'y Zoom, pero hindi namin pwedeng ilang itong Zoom na to dahil ang aming sinisik, Panginoon, ay kayo, Panginoon, ang aming buhay na Diyos, ang hari ng mga hari. Nandito ka, nasa presensya ka namin, Panginoon, and magkakahiwalay man kami. We do believe, Panginoon, na nababatid niyo po ang bawat isa, nakikita niyo po ang bawat isa. Kaya Lord, loobin niyo nawa na ang bawat isa sa amin ay tunghayan ang inyong salita ng may paggalang, Panginoon. Alam namin ang temptation kapag nasa online, mabilis pong pumunta sa ibang page o mabilis pumunta sa ibang website. Pero alam namin, Panginoon, na ito yung salita. Mahal niyo ang inyong simbahan. Pinoproteksyonan niyo ang simbahan, Panginoon. And we are obliged, Panginoon, na igalang ka dahil kayo po tinubos niyo po ang inyong simbahan. Kaya Lord, sa aming pagsasalita, Panginoon, sa aming pakikinig ng inyong salita, nawa ay makita niyo po sa aming puso ang paggalang at kunin niyo po ang inyong karangalan, aming Panginoon, sa pag-aaral ng inyong salita. Buksan niyo po ang puso ng bawat isa at nawa ay itong tema na aming pag-uusapan ay lalo pong mag-edify sa body of Christ, lalo pong ma-engage ang bawat isa at higit sa lahat, lalo pong maging rooted sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po, and may you guide your servant as I speak before your words. In Christ's name we pray. Amen. Amen. And amen. So, again, kamusta po ang bawat isa? So, ready na po ba kayong mag-celebrate ng Christmas? Ano po?
Siguro yung iba po sa atin ay ilang taon na dito nagse-celebrate ng Pasko, ano po. So, di ko alam kung paano niyo sineselebrate ang Christmas dito. Ako, first time kong ise-celebrate ang Pasko dito sa UAE, ano. Medyo hindi ko pa napipicture out ang pwedeng mangyari. Nagtatanong-tanong nga ako kung may pasok ng Pasko. Sabi nila may pasok daw. So, parang maninibago talaga ako, mag-a-adjust talaga ako. Kasi alam naman natin, di po ba, pag pinag-uusapan ang salitang Pasko, lalo na po sa Pilipinas, ano po, alam natin na meron pong mga iba't ibang uh, way to celebrate Christmas sa atin. In fact, tayong pinakamatagal na mag-celebrate ng Pasko sa Pilipinas, di po ba? Alam natin yan kapag may nangangaroling na, ano po. So, isa sa mga nakakamiss sa Pilipinas, yung mga nangangaroling. Yung hahatiin yung grupo, sasabihin nung isa, ikaw muna mangaroling sa bahay nito, kasunod, kami naman, ano po. Tapos pag binigyan mo ng coins, merong masaya, yung iba sasabihin pang ang kuripot, di po ba? But yan yung nagpapasaya sa tradisyon natin sa ating pagse-celebrate ng Christmas sa Pilipinas. Pangalawa, alam natin yan kapag nagniningning na po ang ating kapag nagniningning na ang paligid, ano po, dito sa UAE, talagang maningning, ano po, madaming mga ilaw, ano po. Pero sa Pilipinas, kapag may mga iba't ibang parol na, may iba't ibang mga Christmas lights na, at alam natin, it's time to remember, o it's time to celebrate itong Pasko. Pero I do believe na isa sa mga nami-miss po natin lahat sa Pilipinas ay hindi lang po pangangaroling ng mga bata o ng matatanda sa atin. Hindi lamang po yung mga Christmas lights sa atin. Siguro, isa sa mga mamimiss natin yung may pa 13-month pay, ano po, sa atin, ano po, siguro ay yung iba nakaranas na no, nasa Pilipinas, ano po. And nakaka-miss po itong mga ganitong bagay na ma-appreciate mo kapag nandito ka na sa UAE o nasa ibang bansa ka, ano po. But alam niyo po ba, kung ating titingnan, ano po, what if kung ang Pasko ay walang mga Christmas lights, ano po? What if walang Christmas lights, walang mga parol, walang mga nangangaroling? What if ang Pasko ay walang Christmas bonus o 13th month pay? And what if kung ang Pasko ay walang mga incentives? Tatanungin ko po kayo, masaya pa ba ang Pasko ninyo? Masaya pa ba ang Christmas ninyo? Alam niyo po, nung unang panahon, the first Christmas na nangyari na naka-account sa Bible, wala pong Christmas lights, walang Christmas bonus, walang Christmas incentives. In fact, ang unang nakaranas ng Christmas sa mundo na ating ginagalawan ay yung mga shepherds, ano po, yung mga pastol. At ito yung binasa natin kanina, itong mga pastol. And when we talk about shepherds nung panahon ng ating Panginoong Hesus nung siya'y dumating dito, hindi po magandang trabaho yun. In fact, nakakahiyang trabaho yun. Parang ikaw yung naka-isolate ka. Pastol ka, pero naka-isolate ka. Shameful. Ano po? But they experience the first Christmas. Pangalawa, when they say shepherds, hindi lang siya shameful, kundi sila din yung mga uneducated. Yung mga walang pinag-aralan. As far as the shepherd is concerned, sila yung mga hindi nakapag-aral, ano po, kasi nga sila ay isolated, ano po. So medyo when we say about shepherds, medyo hindi maganda ang background nila. And pangatlo, sila po ay yung pinakamahirap sa lipunan nung panahon na yun. So they are shameful, uneducated, and poorest. But lo and behold, sila po yung nakaranas ng first Christmas sa mundong ito, ano po. They experienced the merriness and the blessedness of the first Christmas, ano po. Tayo pong mga mananampalataya, how we celebrate Christmas, how we engage Christmas, ano po. Kaya nga magandang tanong na ating pag-uusapan, how did they experience the true treasure of the first Christmas? Paano nila naranasan yung totoong treasure, yung totoong mensahe ng Pasko? Ano po, the first Christmas. 2 puntos lamang po ang ating pag-uusapan. Ano po? Kasi nung anniversary, napatagal ako eh. Kaya weekly-an ko lang po ngayon. Ano po? So 2 puntos lamang po ang ating pag-uusapan. They experience the merriness of Christmas. They experience the true treasure of Christmas. 2 bagay po. Una, they embrace the message of Christmas. Una,
naranasan nila yung first Christmas, naranasan nila yung totoong ibig sabihin ng Christmas, naranasan ng mga pastol yung totoong regalo ng Pasko. Anong ginawa nila? They embrace, niyakap nila ang mensahe ng Pasko. Pastor, ano ba ang mensahe ng Pasko? Tatlong bagay. Una po, ang mensahe ng Pasko, it's a message of joy. Ano po? Ito yung mensahe ng kagalakan. Kung papansinin niyo po yung binasa natin kanina. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot, ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng ano po, malaking kagalakan. Ano sabi ng mga anghel? Natakot yung mga pastol. Kasi sino nga ba naman sila? Parang first time na mangyayari yon. Eh, wala nang nagre-reach out sa kanila sa lipunan. Isolated nga sila. Tapos may lalabas na maliwanag. Natakot. Bilang tao, natakot. Pero ano sabi ng mga anghel? Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo nang magdudulot ng malaking kagalakan. Ano po? So ang mensahe ng Pasko ay kagalakan. Sabi po sa English, sa ESV version, great joy. Fear not, for behold, I bring you good news of great joy. Kaya nga tayo pong mga mananampalataya, di po ba? Tayong mga Kristiyano, di nyo po ba napapansin? Kahit may problema at wala kang pera, di ba laging masaya? Ano po? Sino po yung masaya dito kahit walang pera? Parang ang hirap maging masaya, ano po, walang pera, ano po? Bilang tao, mahirap yun. Pero tayong mananampalataya, may pagsubok man o wala, may dahilan para maging masaya. Amen po ba? Dahil yung Pasko, ang mensahe ng kagalakan. In fact, kung titingnan niyo po ang malalim na pagkakasulat dyan lang po nabanggit yung salitang euphoria. Euphoria and great joy. Na ibig sabihin, ito po ay semantically related. Sometimes you can use euphoria instead a noun phrase, great joy. Euphoria. Unexplainable joy. Ano po? Yan po yung pangalan ng aking anak. Ano po? Kasi unexplainable joy yung aking naramdaman nung dumating po siya. And yung euphoria, yun din yung naramdaman ng mga pastol. Nung sinabi ng mga anghel, great joy, may malaking kagalakan. May malaking kasiyahan. Minsan sa tradisyon ng Pilipino, minsan po pag Pasko, nagkukos pa ng kalungkutan. Ano po? Walang pambigay sa mga inaanak, walang panghanda, di po ba? Minsan kung titingnan natin, yung iba malungkot sa halip na magsaya sa Pasko dahil sa mensahe ng kagalakan. Minsan ayaw pa nila ng Pasko. Walang pangbili ng tikoy, ano po. Minsan nagkokos pa ng kalungkutan 'yon. Pero nalilimutan natin mga kapatid, na ang Pasko ay mensahe ng kagalakan, ano po. Sa mundong ginagalawan natin, iba't iba na ang pagse-celebrate nila ng Pasko. In fact, sa Japan wala silang Christmas, ano po. I mean, meron siguro ilan, pero hindi nila alam yung essence ng Pasko. Kaya nga ang ginawa nila para makigaya lang ay gumawa sila ng malaking dinosaur sa isang mall at nilagyan nila ng maraming Christmas lights, at ang sabi nila, for the sake na mag-celebrate ng Christmas ay lagyan natin ng Christmas lights itong dinosaur na to. Nalilimutan nila yung hindi dinosaur ang pinanganak sa sabsaban, ano po, hindi dinosaur ang ating tagapagligtas, kundi isang Diyos, ano po. Kaya nga mga kapatid ko sa Panginoon, nawa as we celebrate Christmas this 2024, sana alam natin ang katotohanan. It's more than materials. Christmas, it's a message of joy, great joy, ano po. Kaya nga kahit tayo may problema, mga kapatid, sino po nakakaranas dito ng problema ngayon? Sino po nakakaranas ng pagsubok ngayon? When you are in Christ, you have the reason to celebrate, you have the reason na maging masaya dahil meron tayong Kristo sa puso. Yes, may kalungkutan minsan, may mga agam-agam, pero dahil may Kristo tayo sa puso, in Christ, with Christ in my vessel, I can smile at the storm. Pangalawa po, na mensahe na in-embrace ng mga pastol nung dumating ang first Christmas, hindi lang yung message of joy, kundi yung message of hope. Ang ganda ng ating inawit kanina, Jesus Christ, the living hope. Ito yung mensahe ng ating pag-asa. Alam nyo, kung titingnan natin, lalo sa bansang Pilipinas ngayon, kailangan talaga nating ipanalangin. Parang hindi mo na nakikita ang pag-asa sa politiko. Ano po? Parang pagulo pa ng pagulo. Parang nagkukos pa sila ng stress. Halip na sila yung nagpapaalala na magkaisa. Parang nakaka-stress pang pakinggan ang balita sa atin yun. Ano?
And it reminds us na babalik tayo sa katotohanan na wala sa politiko ang ating pag-asa. Wala sa ibang tao ang ating pag-asa. Na kanino po? Nasa ating Panginoong Hesus. When you are rooted in Christ, you have hope. Meron tayong pag-asa. Ano po? Sabi nung iba, Christmas is about giving. It's all about giving. Kaya sabi niya, so I'm giving up. So sabi niya, Christmas is all about giving, so I'm giving up. Hindi po, hindi tayo susuko. Hindi yan ang ibig sabihin ng giving. Ano po? Sabi nung isang kanta na lagi nating inaawit pag Pasko. A thrill of hope, the weary world rejoices. Dumating ang pag-asa. Dumating ang ating pag-asa, at ang pag-asa ay isang tao. At yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Tingnan niyo po sa ating binasa kanina. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. With that, meron tayong hope. At yung hope na yun ay nasa ating Panginoong Hesus. Tanungin ko po kayo mga kapatid, kamusta ang inyong pag-asa? Kayo po ba ang pag-asa niyo po ba ay nasa inyong mga trabaho? Kaya minsan pag nawalan ng trabaho, lungkot na lungkot, ano po? Do mahalaga naman talaga sa atin, lalo na dito sa UAE. Pero wag mo nating kalimutan, ang pag-asa natin wala po sa ating trabaho. Yung iba naman, ang pag-asa nila ay nasa material. Ano po? Kaya kahit sale, pag hindi nakabili, lungkot na lungkot. Sayang, hindi ko nabili yun. Sale pa naman. May tabi pa naman. Sabi niya, minsan pa-focus tayo sa material na bagay, lalo dito sa bansang ginagalawan natin. Pero I believe, mga kapatid ko sa Panginoon, magaganda yung mga bagay na yun. Kailangan natin yung mga bagay na yan. Pero sana, hindi nito alisin yung katotohanan ng ating pag-asa, ang ating Panginoong Hesus. In fact, yung sa tradisyon ng Pasko, di po ba, meron laging umaagaw ng glory. At kilala ho natin yan, yung matabang mama na to, na nakapula. So, may kilala po ba kayong matabang mama? Matabang malaki ang tiyan, ano po? Itong mamang ito, laging inaagaw niya yung kwento ng Pasko And nakakalungkot, marami ring mga Kristiyano na until now paano ba sabihin to? Until now nakikigaya pa rin, ano po? Nalilimutan natin na Christmas is not about this guy. Sa malaking tiyan na to, hindi patungkol diyan yung Pasko. May mga Kristiyano pa rin nagsasabi to ng medyas, ano po, bago matulog. Kasi paggising daw po bukas ng umaga ay madaming ibibigay itong mamang ito. Yung iba naman, ang sinesenter nila ang Christmas ay kay Jose and kay Mary. Do mahalaga po ang ginampanan nila, hindi madali, knowing na magdadala si Maria, magdadala ng isang bata na hindi naman sila kasal. Ang laki ng role na ginawa ni Maria. Ina-appreciate natin siya. Talagang pinapasalamatan natin. Hindi madali yung commitment na ginawa nila. But again, Christmas is not about them. It's not about Mary. It's not about Joseph. Yung iba naman ay yung message ng Christmas ay inaagaw. Minsan nakakalimutan natin. Baka sinesentro na natin ang Pasko sa ating sarili. Sinesentro na natin yung Christmas sa atin. Huwag natin kalimutan yung lagi nating naririnig pag Pasko. Jesus Christ is the reason for the season. Si Jesus ang dahilan ng season na to. Hindi yung matabang mama, hindi si Mary o si Joseph, hindi po tayo, never na naging tayo, kundi walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Siya yung ating hope, siya yung ating living hope. Kaya nga in-embrace ng mga pastol yung mensahe ng Pasko, yung mensahe ng kagalakan, yung mensahe ng pag-asa. And pangatlo, na niyakap ng mga pastol nung dumating ang Pasko, unang Pasko, ay yung mensahe ng kaligtasan. Ito yung treasure ng Pasko, the message of salvation. Isinilang na sa inyo ngayon, sa bayan ni David, ang tagapagligtas. Tingnan niyo po yung Savior, ang ating Panginoon, ang Kristong Panginoon. Ito ang inyong palatandaan, matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin na nakahiga sa isang sabsaban. Tagapagligtas, Savior,
So, alam po natin lahat 'yan. Bakit dumating ang ating Panginoong Hesus? Because we cannot save ourselves. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Kahit po relihiyon, hindi po kayang iligtas ng relihiyon ang ating sarili. Kasi kung lagi ko nga pong sinasabi, kung kaya nating iligtas ang ating sarili sa kaparusahan, ba't pupunta pa ang Panginoong Hesus dito? Kung kaya ng relihiyong iligtas ang ating mga kasalanan, bakit pupunta pa ang Panginoong Hesus dito? The truth is, hindi relihiyon ang ipinako sa krus, hindi mabubuting gawa ang ipinako sa krus, kundi ang ipinako ay ang ating Panginoong Hesus na nagtubos ng ating kasalanan sa mundong ito. Kaya ito yung mensahe ng Pasko. Yung batang ipinanganak sa sabsaban ay ipapako sa krus para tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Gustong-gusto ko po yung sinabi ni Max Lucado, if our greatest need had been information, kung ang atin daw pong pangangailangan ay information, God would have sent an educator. Ang ipapadala daw po ng Panginoon ay isang educator. If our greatest need had been technology, God would have sent a scientist. If our greatest need had been money, God would have sent us an economist. Pero sabi ni Max Lucado, but since our greatest need was forgiveness, God sent a Savior. Kung yamang ang pinakakailangan po natin sa mundong ito ay mapatawad tayo sa ating kasalanan, yamang ang pinakakailangan mo at kailangan nating lahat ay tutubos sa ating kasalanan, God sent a Savior. And His name is Jesus Christ. Is Jesus Christ. Yung inawit natin kanina, Amazing Grace, how sweet the sound. Sinulat po to ni John Newton. Ano po? At nung in-interview niya, bakit mo sinulat itong awitin na to? Bakit ano ang nag-encourage sa iyo para isulat itong kantang ito? Alam niyo po, ang sabi ni John Newton, I am a great sinner and God is a great Savior. Sabi niya, siya ay dakilang makasalanan at kailangan ko ng dakilang tagapagligtas. Mga kapatid ko sa Panginoon, nawa, as John Newton professed that he was a great sinner, sana tayo din po i-acknowledge natin na lahat po tayo na nakakarinig ng aking boses, we are a great sinner and we need a great Savior, ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga nung dumating yung first Christmas sa mga pastol, niyakap nila ang mensahe ng pag-asa, ng kasiyahan, ng kagalakan. Niyakap nila ang mensahe ng pag-asa at niyakap nila, they embrace the message of salvation. And I believe, mga kapatid ko sa Panginoon, as we walk sa ating Kristiyanong pamumuhay, nawa lagi po nating niyayakap ang mga mensaheng ito. And again, may mga pagsubok, may mga problema, hindi tayo excuse diyan. But we have the message of joy, we have the message of hope, and we have the message of salvation. Pangalawa, sabi ko po sa inyo, 2 puntos lang so patapos na ako. They embrace the message of Christmas. Pangalawa, they encounter the message they encounter the Christ of Christmas. Talagang naranasan nila, na encounter nila face to face ang Kristo ng Pasko. When they some people will say, anong ibig sabihin ng Christmas? Sasabihin nila, Christmas is just merely a season. Isang season lang yan. Kapag December, it's merely a season. Pero tayo, alam natin yung mensahe ng Pasko at niyayakap natin yung Kristo ng Pasko. Anong ginawa ng mga apostol nung na-encounter nila? They savor, ninamnam nila, talagang sinulit nila yung Kristo ng Pasko. Tingnan niyo po sa 15 and 16 na makaalis na ang mga anghel, pabalik sa langit, ang mga apostol ay nag-uusap-usap. Tayo na sa Bethlehem. Nung narinig nila yung mensahe, nagkaroon kagad sila ng applied obedience. Alam niyo po, ito ang pinakamaganda kapag nakakarinig tayo ng mensahe. Ito ang pinakamaganda kapag tayo nagde-devotion. Ano yung ginagawa natin after natin marinig? Yung iba kasi nakikinig lang, sasabihin, nakinig naman ako. Bahala na si pastor kumilos dyan. Bahala na ang mga leaders kumilos dyan.
Nakinig naman ako. Maganda yon, nakinig ka. Pero ang tanong, anong ginawa mo sa pinakinggan mo? Hello, nandyan pa po ba kayo? Sabi nila, tayo na sa Bethlehem. Nagkaroon kagad sila ng action, ano po. Dahil gusto nila talagang maranasan, ano. Tayo na sa Bethlehem, tingnan natin ang pangyayaring ito na ibinalita sa atin ng Panginoon. Tingnan niyo pa po ang pagkakasabi. Nagmamadali silang pumunta roon. Ang ganda po ng pagkakasulat, ano po. Nagmamadali silang pumunta roon. Alam niyo po, sabi, yan din ang invitation ng kung ang invitation ng anghel ay pumunta doon, maranasan ang totoong mensahe ng Pasko. Alam niyo po, yan din ang invitation ng Psalm 34 verse 8. Oh, taste and see that the Lord is good. Ano po? Na tayo po ay maranasan natin, tingnan natin na ang Lord, ang ating Panginoong Jesus ay mabuti. Ano po? At nung nag-speak nga po ako sa inyong anniversary, pinaalala ko po sa inyo na nagpapatuloy ang GC Abu Dhabi dahil mabuti po ang ating Panginoon. Ano po? Hindi sa atin, yes, malaking tulong ang programa, malaking tulong ang mga leaders, malaking tulong ang pastor, pero at the end of the day, the reason why we celebrate our anniversary is dahil mabuti ang Panginoon sa kanyang iglesia. At hindi ho mababago yun. And until now, the Lord is inviting you and me to taste and see that the Lord is good. Yung mga anghel, in-invite nila ang mga pastol na maranasan nila. And the Bible reminds us also na taste and see that the Lord is good. They savor the Christ of Christmas. Ninamnam po talaga nila. Pangalawa, they seek the Christ of Christmas. Hindi lang nila ninamnam yung mensahe ng anghel, kundi they seek, hinanap talaga nila ang Kristo ng Pasko. Tingnan niyo po ulit, nagmamadali silang pumunta roon. Nagmamadali, parang urgent. Ano po, lagi niyo po bang naririnig yung salitang urgent? Sa trabaho po namin, laging urgent eh. Lahat ng engineer na kausap mo, urgent. Pag may isang utos nyo isa, urgent. Talagang lahat. Ano. Pero dito sa ating sa kwento ng First Christmas, nagkaroon ng urgency ang mga pastol na hanapin ang ating Panginoong Hesus. Pero gusto ko makita ninyo mga kapatid ko sa Panginoon, hindi madali yung kanilang experience. In fact, kung titingnan niyo yung paglalakbay ng mga pastol, hindi yung madali. Una, malayo. Kasi nga isolated sila. Kasi nga naandun sila. Kung titingnan niyo yung geographic, yung nilakbay nila, hindi ko lang po na isama sa slides. Parang kung i-contextualize natin, parang mula Apare hanggang Hulo ang binayahin nila para mapuntahan ng Panginoong Hesus. Pero hindi sila nagdalawang isip. Ang sabi pa ng ating binasa, nagmadali sila kahit malayo. Hindi madali ang paglalakbay ng mga pastol. Makita lang ang ating Panginoong Hesus. Pangalawa, hindi lang malayo, kundi mahirap. Ano po, kung hindi natin, wala namang LRT doon, walang metro, ano po, walang mga sasakyan ng panahon na yun. Imagine niyo po, sila yung maglalakbay na napakalayo, napakahirap, ano po, hindi nila alam yung pwedeng mangyari sa kanila. Kaya ngayong kasunod na paglalakbay ng mga pastor, hindi lang malayo, hindi lang mahirap, kundi mapanganib din. Hindi nila alam kung makakabalik pa sila ng buhay. Ano po, hindi nila alam kung ano yung possible na mangyari sa kanila. Baka magka-COVID sila doon, o baka magkaroon ng hindi magandang pangyayari. Hindi nila alam eh. Pero ang alam lang nila sa kanilang puso, they need to seek Jesus. Kailangan nilang hanapin ang ating Panginoong Hesus. At pang-apat na paglalakbay ng mga pastol, hindi lang malayo, hindi lang mahirap, hindi lang mapanganib, kundi ito'y maalanganin pa. In fact, hindi nila alam kung naandun talaga ang Panginoong Hesus. Hindi nila alam kung ano yung kanilang dadatnan. Ano po? Hindi nila alam kung ano yung totoong senaryo ng mangyayari. So yung paglalakbay ng mga pastor, malayo, mahirap, mapanganib at maalanganin. Kung tatanungin ko po kayo mga kapatid ko sa Panginoon, kamusta naman po kayo sa paglalakbay ninyo, sa paghahanap ninyo sa ating Panginoong Hesus? Kayo po ba ay malayo na? Kayo po ba ay nahihirapan? O feeling nyo kayo nanganganib? O kayo merong agam-agam o nag-aalangan po kayo? Ang mga pastor, ang nasa puso nila
nagdadrive sa kanilang puso ay makita ang tagapagligtas, makita ang Panginoong Hesus. Malayo man, mahirap man, mapanganib man, o maalanganin man sa kanilang puso, kailangan nilang isik ang ating Panginoong Hesus. Mga kapatid ko sa Panginoon, nawa kahit sabihin natin nasa Zoom tayo, sana nagdadrive sa puso natin ay yung matagpuan natin ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga sabi ko kanina, hindi to Zoom lang ang kausap natin ay ang ating Panginoong Hesus. Yes, malaking factor sana yung face-to-face. Pero binigyan tayo ng Lord ng technology ng ganito. Ginagrab natin to. And alam niyo po ba, pagkatapos ng gawain na to, pagka-off natin sa Zoom na to, ang kasama po natin ay ang ating Panginoong Hesus, di po ba? Ang ating pastor. Ang dakilang pastor nating lahat. Ano po? Kaya what about you? Pag sinabing, ang service natin nasa Zoom, baka sabihin ng iba, ay nasa Zoom lang naman, pwede akong di maligo, pwede akong pahiga-higa, ano po, nasa Zoom lang naman eh. Sabihin ng iba, pwede, wala naman nakakakita sa akin. No, mga kapatid ko sa Panginoon, itong Zoom na platform na ginagalawa natin, it's a way to worship, to give the best worship sa ating Panginoon. This is the best way, one of the best ways to seek Jesus. Ang mga pastor, di sila tiyak sa mangyayari, mapanganib, mahirap, malayo. Tayo, nasa atin lahat ang resources. Mayroong YouTube, di po ba? Kapag kailangan natin ng mga music, mayroong mga devotional, ano po, may mga na paalala, may mga access tayo na pwede nating isik ang ating Panginoon. Pero minsan, nakakalungkot, parang kinakatamaran pa po natin ang gawain ng Panginoon. Nandito na naman po ako, parang galit na naman po kayo sa akin. Ano po, mga kapatid ko sa Panginoon, ito yung paalala ng inyong kapatid sa Panginoon. Wag po natin ilang ang gawain ng Panginoon. In fact, utos nga po sa Hebrews, di po ba, wag niyong kakaligtaan ang mga gawain. At lagi ko po sinasabi, kapag ang utos ay hindi sinunod, yun po'y tinatawag na kasalanan. Ano po? Ano ba ang mga gawain natin? Yung ganitong pananambahan tuwing araw ng Sabado. Kasi kami, Sunday po, kayo Sabado. Ano po? Sana hindi lang pag-anniversary ang excitement natin. Sana tuwing Sabado, excited tayo. Why? Kasi yung corporate worship ay bunga lamang po ng inyong personal worship. Araw-araw, ano po? When you don't worship God, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, ay hindi na po ako magtataka kung bakit pag araw ng Sabado wala tayong gana sumamba sa Panginoon. But if we worship, if we have a personal worship, personal time with the Lord, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, ay hindi naman din po ako magtataka na kapag sa araw ng Sabado ay punong-puno ng pagpapasalamat ang inyong pagsamba sa ating Panginoon. Mga kapatid ko sa Panginoon, yung mga pastol, nung na-encounter nila o in-encounter nila ang Panginoong Hesus, ang Christ of Christmas, ninamnam nila and they seek the Christ of Christmas. Wag ho tayong pumayag, mga kapatid, na sa loob ng 24 hours na binibigay sa atin ng Panginoon sa bawat araw ay hindi po natin siya hanapin. Ano po? Sabi ko nga po, lagi ko po nakakausap ito si Brother LJ eh. Lagi kami nagkakamustahan. Sabi ko nga sa kanya, iba nakakapagod ang mga trabaho natin, ano po. Pero iba ang pagod kapag inuna mo ang Panginoong Hesus sa iyong umaga. Ano po? Hindi niyo po ba napapansin 'yon? Yes, pagod ka physically, but at the end of the day, you are amazed spiritually. Ano? You are tired physically, but you are amazed spiritually when you seek Christ sa bawat umaga na binibigay niya sa atin. They encounter the Christ of Christmas. They savor the Christ of Christmas. They seek the Christ of Christmas. Pangatlo at panguli, they share the Christ of Christmas. Hindi lang ho nila ninamnam yung mensahe, hindi lang nila hinanap ang Panginoong Hesus, kundi ibinahagi din po nila yung Kristo ng Pasko. Alam niyo po, ito yung pinakamagandang celebration ng Pasko. When you share Christ to others, when you extend extend His kingdom to others, ano po? Tingnan niyo po sa
ating binasa kanina. Nang makita ng mga pastol ang sanggol, isinalaysay nila ang sinabi ng anghel tungkol dito. Namangha ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Tinandaan ni Maria ng mga bagay na ito, kanyang pinagbulay-bulayan. Verse 20. Umalis ang mga pastol. Pagkatapos po ng mga ganap, umalis ang mga pastol. Nung naranasan nila, na-encounter nila yung Christ of Christmas, ano nangyari? Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita. Alam niyo po, ito sana ang nangyayari sa buhay Kristiyano natin. Whenever we seek Christ, whenever we see Christ, whenever we experience Christ, sana ito po yung nagiging conclusion ng ating puso. Masayang masaya tayo dahil nakilala natin muli, dahil naranasan natin muli, dahil na nakausap natin muli ang ating Panginoong Hesus. Alam nyo, sana ito yung response natin, every worship service, every personal time natin, kung paano naging masaya ang mga pastol nung na-meet nila ang Panginoong Hesus. Sana tayo din po, mga minamahal ko sa Panginoon. Sana ito din yung maging response natin sa ating experience with Jesus. Nagpupuri tayo sa Diyos, nagpapahayag ng kanyang kadakilaan. In fact, gusto kong balikan yung inyong theme verse. Yamang tinanggap na ninyo Kristo Jesus bilang Panginoon. Ano sabi? Mamuhay kayo ng pakikipag-isa. Saan po? Sa mundong ito, sa ating mga trabaho, sa material na bagay, sa kasikatan? No. Ang sabi po ng salita ng ating Panginoong Hesus, mamuhay kayo ng may pakikipag-isa sa Kanya. Ano pong ibig sabihin ng mga kapatid? Dapat yung gusto ng Panginoong Hesus, yun na yung gusto natin. Amen po ba? Yung puso ng Panginoong Hesus, dapat yun na rin yung puso natin. At dapat yung priority ng Panginoong Hesus, dapat yun na rin po yung priority natin. Ang gusto ng Panginoong Hesus, ipahayag ang kanyang salita. Dapat yun na rin po yung gusto natin. Ang gusto ng Panginoong Hesus, magpatawad tayo sa mga nagkasala sa atin. Dapat yun na rin po ang gusto natin. Mahirap, mahirap magpatawad. Lalo na kung malalim yung sugat, Pero ang gusto ng Panginoong Hesus, magpatawad tayo. Mamuhay tayo ng may kabanalan, mamuhay tayo ng lagi ko nga sinasabi, paano natin madadala paano natin masasabing si Kristo ay mapagpatawad kung mismo tayo ay hindi nagpapatawad? Parang paano natin sasabihin kung sa secular, paano natin sasabihin maganda yung brand ng shampoo kung ang nagpo-promote ay walang buhok? Di po ba? Parang mahirap naman maniwala. Paano mo sasabihin maganda yung service ng Do kung ang SIM card naman nung nagtitinda Etisalat? Parang contradicting sa kanilang sinasabi. Tayo din po mga kapatid, baka yung ating sinasabi, yung ating pinoprofess ay contradicting sa nakikita ng ibang tao sa ating pamumuhay. And again, sabi dito, makipag-isa kayo sa Kanya, makapag-isa tayo sa Kristo ng Pasko, sa ating Panginoong Hesus. Magpakatatag kayo at isalig ninyo sa Kanya ang inyong buhay, magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo. At ano po sabi sa uli? At lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Mga kapatid ko sa Panginoon, sino dito ang kayang magpasalamat sa Panginoon? Madaling magpasalamat kapag maganda ang nangyayari. Amen po ba? Madaling magpasalamat kapag nararanasan natin ang kagalingan. Madaling magpasalamat kapag nararanasan natin yung mga promotion. Madaling magpasalamat kapag nararanasan nating hindi tayo nagugutom. Pero kapag hindi pabor ang mga nangyayari sa ating paligid, kaya pa rin ba nating magpasalamat sa ating Panginoon? Ang sabi po ng kanyang salita, magpasalamat kayo lagi. Hindi ko sinabing magpasalamat kayo kapag kayo napopromote. Magpasalamat lang kayo kapag okay ang nangyayari sa inyo. Hindi. Ang sabi po ng Bible, and again, utos ng Bible, hindi ko po utos ito, utos ng Bible, lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Maganda man o hindi, pabor man o hindi pabor, may karamdaman man o kagalingan, kabiguan man o kagalakan, lagi tayong magpasalamat sa ating Panginoon. Mga kapatid, if you experience the true treasure of Christmas, kayang-kaya ho nating magpasalamat sa ating Panginoong Hesus. If you have the true treasure of Christmas and if you are truly rooted in
in Christ. Ano po. Meron pong isang kwento. Meron daw pong isang mama, ano po, na dito na ako magtatapos. At alam kong yun ang gusto niyo mapakinggan sa akin. Ano, dito na ako magtatapos, ano po. Merong isang mama, ano po, na pabalik-balik po siya sa paayusan ng cellphone. Sabi niya, Lord tuloy. Sabi niya, Sir, paki-check nga ng aking cellphone. Paki-check nga ano. Nung pabalik-balik na siya, tinignan nung mag-ayos. Sabi nung mag-ayos, Sir, laking gulat na nag-ayos kasi sabi niya, Sir, alam niyo po, kung tutuusin, bago itong cellphone niyo. Bakit niyo papatingnan? Kita niyo po, wala pang gas-gas, talagang upgrade na, naka-upgrade. Bagong-bago po itong cellphone ninyo. Bakit niyo po pinapatingnan? Alam niyo po ang sagot ng mamang ito? Kasi hindi na ako makatanggap ng text o tawag ng aking mga anak. Hindi na ho sila nagte-text o hindi na ho sila tumatawag. Baka sira ho yung aking cellphone. Ano po? Ito po isang kwento, gawang kwento lamang. Pero sana mga kapatid, huwag ho nating kalimutang magpasalamat sa ating Panginoon sa bawat araw ng ating buhay. In fact, nakakahinga tayo ngayon kasi hindi tayo kinalimutang gisingin ng ating Panginoon. Nakakahinga tayo ngayon kasi binibigyan tayo ng hininga ng ating Panginoon. At yun pa lamang po ay isang malaking biyaya. Ano po? Huwag ho nating hayaan mga kapatid. Gusto ko tong actually kanta to, ano po. Pero gusto ko tong lyrics na to ni Natalie. Kumanta po nito si Natalie. Sabi ng lyrics na to, help me want the healer more than healing. Help me want the savior more than saving. Help me want the giver more than giving. Oh, help me want you, Jesus, more than anything. Sabi po ng lyrics, Lord, tulungan mo ako na hindi ko lang gustuhin yung pagpapagaling mo. Sana ang gustuhin ko yung nagpapagaling. Lord, sana tulungan mo ako na hindi ko lang gusto yung pagliligtas mo sa akin, kundi ang gustuhin ko ay yung ikaw, yung person ng Savior. Tulungan mo ako, Panginoon, na hindi ko lang magustuhan yung binibigay mo sa akin, but help me want the giver. Oh, help me want you, Jesus, more than anything. More than anything. Mga kapatid, ito yung season ng Pasko. Ito yung mensahe ng Pasko. We have the treasure at ang pangalan po niya ay ang Panginoong Hesus. Meron tayong Kristo sa ating puso. Yun yung iniingatan natin. Yun yung ating treasure sa mundong ito. Not the healing, not the saving, not the giving, but the person of Jesus Christ. Ito yung nasa puso ng bawat isa sa atin. And again, balikin ko yung sinabi ko kanina, may pagsubok man o wala, may karamdaman man o wala, meron mang kabigatan o wala, pabor man o hindi pabor, meron tayong Panginoong Hesus sa ating puso na magdadrive sa atin to give thanks, na lalo tayong sumamba, na lalo tayong umawit, na lalo tayong manalangin, na lalo tayong magpuri, at lalo tayong magpasalamat dahil meron tayong Pasko, meron tayong Panginoong Hesus sa ating mga puso. And again, sa ibang tao, Christmas is just merely a season, but tayo pong mga Kristiyano at mananampalataya, Christmas is for Christ. Ang Pasko ay para kay Kristo, and Christmas is Christ. Christmas is for Christ. It's not about us. It's not about the material things, but Christmas is for Christ, para sa ating Panginoong Hesus. And lastly, Christmas is Christ. Ang Pasko ay si Kristo at yun yung treasure natin sa mundong ito. Ano yung ating simpleng application? Dalawa lamang po. Let's take the message of Christmas seriously. Una ho, ay talagang tanggapin natin yung mensahe ng Pasko seriously. Lagi ko nga sinasabi, wag ho natin gawing biro ang buhay Kristiyano natin. Amen po ba? Marami na ho nagtangka na biruin ang buhay Kristiyano, pero at the end of the day, bumabagsak ko. Mga kapatid ko sa Panginoon, wag nating laruin ang buhay Kristiyano natin. Let's take the message of Christmas seriously. Seriously. Ano man ang ating ginagawa, nasaan man tayo, Lunes hanggang Sunday hanggang Biyernes, hindi man tayo magkakasama lagi, hindi man tayo nagkikita lagi,
Pero wag ho nating sabihin na Kristiyano lang tayo kapag Sabado. Ano po? Araw-araw tayo ay Kristiyano. Sa paalala niyo po yan sa inyong mga kapatid sa Panginoon. Kung meron kayong katabi, sabihin niyo, Kristiyano ka araw-araw ha? Baka nalilimutan mo na, sabihin mo, Kristiyano ka araw-araw. Let's take the message of Christmas. And it took the blood of Jesus Christ, para ibalik yung relasyon na nawala. It took the blood of Jesus Christ para iligtas tayo sa ating kaparusahan. It took the blood of our Savior Jesus Christ para maka-worship muli tayo sa Kanya upang mamuhay tayo ng may kabanalan. Don't play Christianity. Don't play Christianity. And pangalawa po, na ating simpleng application ngayon, since Jesus, si Jesus yung nagse-celebrate, since Jesus is the one celebrating a birthday this season, can we give Him a gift by sharing the Christmas message with at least one person this Christmas? Yamang si Jesus naman ang may birthday, minsan nga nag-exchange gift tayo sa tradisyon natin, minsan ay nag-expect tayo ng regalo kapag Pasko, nalilimutan natin ang sineselebrate natin yung pagdating ng ating Panginoong Jesus, At ang magandang regaluhan walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Sa anong paraan? Pwede bang yung season ng December, pwede bang mag-pray ka ng isang tao kung kanino mo i-share yung message ng Christmas? Pwede bang mag-pray ka ng isang tao na pwede kang mag-invest ng buhay mo this month of December o loobin ng Panginoon, tumuloy pa? Alam nyo, ito yung pinakamagandang regalo sa ating Panginoong Jesus. Sabi ko nga sa inyo, kapag tayo nakapag-isa na sa ating Panginoong Jesus, yung gusto ng Panginoong Jesus, dapat yun na yung gusto natin. Yung puso ng Panginoong Jesus, dapat yun na rin yung puso natin. At ano yun? Marinig ng mga tao ang kanyang pag-ibig. Marinig ng tao ang kanyang pagpapatawad. Marinig ng mga tao yung kaligtasan na inaalay niya. Mga kapatid ko, this is a challenge for us. This, as we celebrate Christmas, as we celebrate Christmas this December, pwede tayong mag-pray ng isang tao, ng kaibigan, kakilala. Nasa Pilipinas man o hindi, kasama naman natin o hindi, pwede tayong mag-pray at pwede natin i-share sa ibang tao. Mga kapatid ko sa Panginoon, the treasure of Christmas, it's not about gifts, it's not about material things, it's not about the lights, it's not about Christmas bonus or incentives. It's all about Jesus. It's all about Jesus. And I pray that all of us are rooted in Jesus Christ, our Savior. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa muli niyong paalala sa amin. Ito po ay lagi na naming naririnig, but may you continue to remind us, Panginoon, na you are the treasure of Christmas. Ikaw yung treasure namin, and we need to treasure you every day of our life, Panginoon. And continue to guide us, Panginoon, as we share the message of Christmas to others, Panginoon. Mahirap sa kultura namin, mahirap sa konteksto namin, pero kami nananalangin, Panginoon, na kayo po ang magbigay sa amin ng tao na pwede naming ma-sharean, Panginoon, na pwede naming maipanalangin, na pwede kami mag-invest ng buhay, Panginoon. Maraming salamat po sa time na to, sa pagpalain niyo po ang mga salita na aming pinag-aralan sa oras na to, sa aming mga puso. Diligan niyo po, Panginoon, upang may apply namin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you po, Pastor, sa napakagandang mensahe sa ngayong araw na to. So tayo naman na po idadako sa ating tithes and offering na pangunahan po ni Sister Maricel. Yes po, hallelujah. Salamat po at magandang hapon po sa ating lahat. Ito naman po yung another way of worshiping and giving thanks to the Lord. Basahin ko lang po yung ating scriptures for 2 Corinthians 9:7. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Ako po noon, as a Christian, hindi pa rin po ako ganon ka honest, to be honest, sa aking tithes and offering. Offering, yes, kasi any amount naman pwede mong ipagkaloob sa Panginoon. But then, ito yung verse na nagbibigay sa akin ng confusion, na kasi sabi, reluctant and with a cheerful heart. So kung magbibigay ka ng tithes mo, kung hindi ka cheerful at hindi ka happy na magbigay, just obligation,
mahirapan ka talaga magbigay sa Lord. But then, that's the reason why we need to tithe and give offering. Nag-search po ako, and number one is give with a joyful heart. Yung po yung one of the reason of tithing is not merely an obligation. Doon, binigyan talaga ako ni God ng wisdom. Is not merely an obligation, but an act of joy and gratitude towards God. So yun po yung aking, sabi ko, napakabilis mo naman sumagot, Lord, sa question ko. So yung second po na reason why we tithe is a heart of gratitude. Tithing is an expression of gratitude for what God has done in our lives. It is an act of acknowledging His goodness, faithfulness, and provision. When we give with a grateful heart, we cultivate mindset of abundance and recognize that everything we have comes from God's hands. Yes, totoo yun. Kasi lagi pong sinasabi yan ni Pastor Joe na everyone, nagpe-pray tayo lahat na yung may mga trabaho na nagsasabi na, sinabi ko rin for myself na sinabi ko talaga kay Pas na, Pas, nagtaas na sila, na-promote na sila, na-increase na sila, ako wala. Tapos sabi ni Pas, huwag kang mag-alala, ang promotion is coming from the Lord, not coming from the people. So, yun po. So, sabi ko, o nga no, kaya kailangan talaga maging, mahirap magpasalamat pag hindi ka na-promote. Tama yung sinabi ni Pastor Paulo. But then, ako, iba na yung mindset ko. Ang sinasabi ko lagi, God is good all the time God is good. Then blessing will open. Yun ang nararanasan ko ngayon. And yung last, a testament of trust, yun. Nakakaiyak, di ba? Tithing is a testament of our trust in God's providence. It is a clear signal that we believe in His ability to provide for us, even when we willingly let go of a portion of our resources. Mahirap po talagang magbigay, lalo na pag marami kang bills na babayaran. This an act of trust draw us closer to Him and strengthen our faith. Doon pumapasok po yung faith. We trust in the Lord kahit na ano pang mangyari because we know that God is a sovereign God. He will provide. He is a master for everyone. So, yun nga po. And isa pang binigay sa akin ni God na scripture is Leviticus 27:30. A tithe of everything from the land, whether grain from the soil or fruit from the trees, belongs to the Lord. It is holy to the Lord. So, regardless po na wala po tayong trabaho, may way din po, 'di ba, yung mga unang panahon nagbibigay sila ng mga yung first fruit nila kung sila ay farmers, kung sila naman ay may mga animals ganon, yung mga wala pong defect, yun po yung pinibigay nila as offering to the Lord. So minsan hesitant tayo magbigay ng offers kasi mawawala ng tithes and offering, but this is the way yung ginagamit nga ng church for the mission and sa service ng church para mas mapawalawak pa yung kaharian, ma-extend pa, makapagbigay pa tayo ng support sa yung mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. Okay, so let's pray for our tithes and offering. Pakitaas lang po ang ating mga tithes and offering. Heavenly Father, Lord God, maraming salamat po, Father, for this afternoon, Lord God. Salamat po sa inyong provision, for your protection. Salamat po sa aming mga trabaho, Panginoon. Salamat po sa mga biyayang pinagkakalob niyo po sa amin kahit hindi po kami ganun ka-honest and faithful to you, Lord. You're still faithful to us, Lord God. Maraming salamat po for the strength, for everything that you do and you will do in our lives, Lord God. Maraming salamat po sa bawat kapatiran ng Panginoon at sa mga naghahanap po ng trabaho, Lord. I pray that you will open the supernatural doors of opportunity for them that no man and no one can shut. Pagpalain mo po ang mga hahawak ng tithes and offering, Panginoon, at naway mas mapalawak pa po ang aming gawain, Panginoon. Bless them, O Lord. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you po, Sister Maricel. So, yun na. Tayo naman na po idadako sa ating announcement. Pero bago po tayo, basahin ko lang po yung mission at vision po natin. Sabi po dito sa mission, to glorify God by winning people to Jesus, leading to Christ like maturity, nurture by the word of God to become a true worshiper and equip them for God ministry and mission to the world. And ito naman po sabi sa vision, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me
both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the outermost part of the earth. Ito po sa Acts 1:8. We envision 7 churches in 7 emirates by year 2025 po. Yun, sa December 10 po, ating pong BPG prayer meeting po to. Every Tuesday po to via Zoom. So kung may time, kung pwede po tayong mag-join lahat via Zoom naman po to. So ating pong presider si Sister Irene, praise and worship si Sister Gila, and ating pong devotion si Sister Angie. Ito naman po sa December 14, ating pong worship service, Saturday 12 p.m. po, Tower B, room 2401, face-to-face po to. Ating pong magiging presider si Brother Ken, praise and worship si Sister Tin, tithes and offerings si Brother Ben, and yung Word of God po si Pastor Reverend Joe po. And tayo naman na po dadako sa ating closing prayer and benediction na pangunan po ni Pastor Paulo. Thank you muli, Sir Jerry. Palakpakan po natin muli ang ating Panginoon. Ay encourage po sa bawat isa bago ako mag-closing sa panalangin. Pwede po ba tayong kung sino yung katabi nyo sa Zoom, pwede nyo po bang ipag-pray? Ano po? Sige, mag-extend tayo ng blessings. Kung sino man ang katabi nyo dyan sa Zoom, pray ka ng pagpalain nawa siya ng Panginoon ngayong isang linggong parating. I-bless nawa siya ng Panginoon. Sige po, ipag-pray po natin yung mga nasa kaliwa at nasa kanan natin sa Zoom. Ano po? Lord, maraming salamat po ngayong time na to. Pinupuri ka namin, dinadakila. Ilang minuto lamang po ang aming ang gawain, ilang oras lang. Pero kami nagpapasalamat, Panginoon, dahil hindi po kalugihan ang ganitong gawain, Panginoon. In fact, kagalakan, kasiyahan, at kalakasan po namin, Panginoon, ang ganitong gawain. Salamat po sa presensya ng bawat isa. Salamat sa paglalaan nila ng oras. Salamat po, Panginoon, sa availability nila. Salamat sa kahit yung iba nasa trabaho, available. Yung iba naman, salamat Panginoon dahil talagang niready nila ang kanilang mga gadget para sa mga ganitong gawain, Panginoon. Lord, maraming salamat po. And gusto naming i-grab itong opportunity na to para ipanalangin ang aming Pastor Joe at si Ma'am Nem, maging yung mother ni Sir Ben. Salamat po, Panginoon, dahil alam namin na hindi ka naggugulat sa mga pangyayari. Alam namin na you are in control. At alam namin, Panginoon, na pinahihintulutan niyo ang maraming bagay. And for sure, meron kang mensahe sa iglesia, Panginoon. Lord, in behalf po ng GC Abu Dhabi, Panginoon, hinihingi ko ang protection ninyo. They are under attack, Panginoon. Ramdam namin yan. They gusto po yung guluhin ng kaaway, Panginoon, ang mission and vision ng iglesia. Lord, hinihingi ko po ang inyong banal na dugo, Panginoon. Pagtibayin niyo po ang inyong iglesia. Salamat po dahil alam namin 24 hours kasama ka namin, Panginoon. At alam namin kung meron mang pinaka-concern sa iglesia, yun po ay kayo, Panginoon, kasi ikaw ang may-ari nito. Lord, nilalapit ko ang iglesia, Panginoon. Proteksyonan niyo po sila. I-sustain niyo po ang kanilang pangangailangan. I-edify ninyo ang iglesia hanggang ma-fulfill namin yung task na ibinigay niyo po sa amin, Panginoon, at sa inyong muling pagbabalik ay masabi ninyo pong well done, good and faithful servant, Panginoon. Lord, alam ko po na ang ilan sa amin ay discouraged. Alam ko po ang iba sa amin ay disappointed.
Yung iba po ay nasa season ng mga rejections, yung iba po ay nasa season ng mga hindi pabor ang nangyayari, Panginoon. But still, you are good, Panginoon. You love us and you cared for us, Panginoon. Maramdaman at maranasan nawa, Panginoon. Nawa ay patuloy po kayong magpakilala sa buhay ng bawat isa. Nawa ay patuloy niyo pong ipakita, Panginoon, ang kagandahan ng inyong katangian sa buhay ng bawat isa, Panginoon. At kagaya ng aming pinag-usapan kanina, Lord, I pray na more than anything, Panginoon, sa mundong ito, more than promotion, more than material things, more than fame, more than our work or our career, Panginoon, help us, Father, to want you more, Panginoon, to want you more. Dahil kayo po ang treasure ng Pasko at kayo po yung treasure na nasa puso namin. And I pray, Lord, I sincerely pray, Panginoon, that every one of us will be rooted in you, for you, and through you, Panginoon. Help, tulungan niyo, Panginoon, ang aming Pastor Joe, si Ma'am Nem, na ngayon po ay pabalik ng Pilipinas o nasa Pilipinas man, Panginoon, o nasa Singapore. Ingatan niyo po sila, Panginoon. I-grant niyo yung desire ni Pastor Joe at ni Ma'am Nem. Alam namin na mahirap sa kanila ang bumiyahe. Bagamat sa Pilipinas sila uwi, Panginoon. Pero alam ko yung puso nila, Panginoon, ay nasa Abu Dhabi. Lord, tulungan niyo po sila. In behalf po ng pastoral team ng buong GC Dubai at GC Abu Dhabi, hinihingi ko ang provision ninyo, Panginoon, para sa kanila. Alam namin na tapat ka sa inyong mga tinatawag, Panginoon. At alam kong hindi nyo pababayaan ang lahat ng inyong tinatawag, Panginoon. Maranasan nila muli ito. At hayaan niyo po na sa kanilang pagbalik muli, Panginoon, sa Pilipinas, makapagpahinga sila, makapag-relax, makapag-evaluate, makapag-retreat, Panginoon, para sa muling pagtawag nyo sa kanila, pabalik ng Abu Dhabi. Sila po'y recharge, malakas, at may kagalakan at may kasabikan, Panginoon, na muling makita ang GC Abu Dhabi, Panginoon. Lord, salamat po. Salamat po sa kapatiran, Panginoon, na nagtutulong-tulong, nananalangin para sa aming manggagawang ito. Amin ding nilalapit, Panginoon, ang mother ni Kuya Arthur, Panginoon, aming nilalapit ang inyong himala, Panginoon. Posible man sa aming paningin, pero kami naniniwala, 100%, Panginoon, in you and with you, nothing is impossible, Panginoon. Salamat sa inyong kamay na kumikilos, salamat sa inyong kamay na mapagpala, at sa inyong kamay na nagpapagaling. At hindi ho maikli ang inyong kamay para i-reach out, Panginoon, ang mga tumatawag sa inyo. Lord, maraming salamat sa time na to, Panginoon, sa meaningful and fruitful time na celebration na meron kami. The celebration na inyo pong idinulot sa buhay ng bawat isa. At kagaya po ng aming narinig, Panginoon, na katotohanan ng inyong salita, na inyong mensahe ngayong hapon na to, Panginoon. That no matter what happened, with Christ in our vessel, we can smile. We can smile at the storm, Panginoon. Salamat po. Ingatan niyo po ang isang linggong parating. Pagkatapos po ng prayer na to, ng benediction, pagkatapos ng Zoom na to, Panginoon, ay aatakihin na naman kami ng kaaway, pipilitin na naman kami pabagsakin, i-discourage, Panginoon. Pero help us to remind every day, Panginoon, ng aming buhay na we are rooted in our Savior, in our Christ, the true treasure of Christmas, Panginoon. Maraming salamat po. Salamat po. To the one who is able to protect you from falling and to present you blameless and rejoicing before His glorious presence, to the only God, our Savior, through Jesus Christ, our Lord, belong glory, majesty, power, and authority before all time, now and forever. At tayo pong lahat ay magsabi ng Amen, Amen, Amen.